Hey guys, welcome back. Another session, another day. Sa video na to, pag-uusapan natin ano nga ba ang tamang pagbasa at paggamit ng market structure at saka multi-time frame analysis gamit yung supply and demand at smart money concepts. Kung ready ka na, let's go! So ito guys, ito yung gagamitin nating instrument, itong USDJPY. Paano nga babasahin yung market structure, ito, and then paano gamitin yung multi-time frame analysis. Ito po nakikita nyo sa screen. Ito mga time frames nito. And then after analyzation, is-share ko na lang din sa inyo yung entry na tinake natin dito sa currency pair na to na nakita ko kanina, isa sa mga A+ setup natin. Okay, let's go! So una, titignan muna natin dito sa higher time frame. So minsan nag-start ako sa monthly, sa weekly. So dito na tayo mag-jump sa may daily time frame. Una, titignan natin kung ano yung market momentum, kung ano yung bias. So katulad nito, kapag zoom out natin yan, overall bias talaga natin ng USDJPY is bullish. So ito yung market, okay? So ngayon, paano nga babasahin tong market structure gamit yung supply and demand at smart money concept. So ganito lang siya guys. Bilit lang muna natin. So una, pwede tayong mag-start dito sa area na to. Ito yung tinatawag na dito nagsimula yung demand zone kung saan dito nagsimula yung pagtaas ng presyo. So ito yung swing low, swing high, swing low, swing high. Bakit naging swing high tong area na to? Kasi na-break niya yung previous na swing high. So nagkaroon dito ng break of structure dito sa area na to. And then nagkaroon ng swing low. Itong swing low, hindi niya to na-break. Kasi kung na-break niya to, matatawag natin yan na lower low. Okay? So itong swing low na to, yung previous swing low, hindi niya na-break. Nag-create siya ng panibagong swing high. Na-break niya ulit itong previous na swing high na to. And then swing low. And then swing high. Swing low. Kung mapapansin mo, hindi niya rin na-break to. So, kung iso-zoom out natin yan, ayan no, halos hindi niya rin na-break tong previous na swing low. So, kung babasahin natin yan, for me, itong area na to, itong swing low na to, kumbaga protected yan. So, hindi inayaan ng malaking financial institution na mas bumaba pa yung presyo ng US dollar dito sa area nito against Japanese yen. Okay? And then, nagkaroon ng panibagong swing high. And then, ito, na-break niya yung previous na swing high. So, ito swing high, swing low. So, mangyayari niyan guys, kapag nagkaroon ng swing low, so ito, nakikreate siya ng momentum na possible, itong dalawa na to, i-take niya yung liquidity. Kasi dito sa Smart Money Concepts, itong dalawang area na to, tawag po natin dito is equal high na liquidity. Okay? So, ibig sabihin, marami pong nakapending dyan na liquidity or yung mga stop loss level ng mga nag-sell na mga traders dito sa area na to, okay? So, iisipin ng iba na nagkaroon ng rejections dito, nagkaroon ng, kumbaga dito nagkaroon ng resistance, dito nagkaroon din ng rejections, nagkaroon ng support sa area na to. Ayan, dito sa area na yan. So, ibang trader kasi syempre ang market or financial institution, mga matatalinong traders yan, di ba? So, ito nagkaroon dito ng resistance, bumaba, umakyat, bumaba. So, nagkaroon dito ng support, umakyat. Yung iba, iisipin nila na may resistance dito na possible yung presyo bababa. Okay? So, yung ibang traders naman na bumabase dito sa may support na area, iniisip naman nila na possible is tataas siya. Okay? So, ito guys, itong red line na to, tandaan nyo to, ito yung market structure dito sa daily time frame. Okay? So, dito sa area na to, hindi niya na-break yung previous na swing low. Ito, nag-create siya ng panibagong swing high. So, ito, nagkaroon ng displacement. Okay? So, nagkaroon ng demand dito, tumaas yung presyo. So, dito sa supply and demand, ganun na, simple lang naman yung principle dito. Pag tumaas yung presyo, 'di ba ganyan? Hindi natin sasabayan yan, hayaan natin siyang bumaba muna dito sa discount zone or sa demand zone. So dito guys sa area na to, mayroong demand zone. Ito. Actually sa last December nakasabay po ako dito. Okay? So nagkaroon siya ng rally dito and then tumaas siya ng tumaas.
Kasi dun sa lower time frame, malaki pong movement na yan. Okay? So ito yung demand zone. Ayan. And then dito sa area na to, kumbaga, ni-respect ng market itong area na to hanggang sa patas, and possible na itong equal highs na to, na liquidity, ito, lagyan natin ng label. Equal highs. Yan, double click para lagyan natin ng text. AQH, equal highs, liquidity. Ayan. So kung sa baba naman, para sa mga pattern trader, ang tawag nila dito is double top. Kung sa baba naman, ito double bottom. Okay? So ngayon, once na na-analyze ko na yung market, supply and demand at smart money concept, yung supply and demand guys, doon ko yung ginagamit mostly, actually sa lahat ng time frame. Pero tinitignan ko muna yung malaking movement dito sa higher time frame. Okay? So tandaan nyo itong red line na ito yung daily time frame. So bababa tayo ngayon sa 4 hour. Depende po yan kung ano po yung mas madaling intindihin para sa'yo sa mga time frames. Pwede kang gumamit ng 12 hours, pwede kang gumamit ng 6 hours, 4 hours, 3 hours, 2 hours, depende yan sa'yo. So ako, mas pinasimple ko na yung multi-time frames na ginagamit ko. Daily, 4 hour, minsan sumisilip ako sa 12 hours, 8 hours, 1 hour, 2 hours, and then 30 minutes, and then nag-execute ako ng entry dito sa 30 minutes or 15 minutes, okay? So ngayon, na-analyze na natin yung market dito sa daily time frame. So baba tayo sa 4 hour. Okay? Dito kasi sa daily time frame guys, kung titingnan mo, yung line na yan, parang straight. Pero dito sa lower time frame, nagkakaroon yan ng movement. Katulad nito, oh. So start tayo dito sa area na to. So ito yung swing low ng previous swing ng sa daily time frame, 'di ba? Itong line na to. So kung sa 4 hour time frame, ganito siyang itsura niya. 1. And then, ito, swing high, swing low, swing high, swing low. So, nagkakaroon ng ganitong pattern sa lower time frame. Ayan. Okay? So, ngayon guys, kung mapapansin mo, tingnan mo, sa daily time frame, palitan natin ng kulay. Gawin natin blue. Ayan. Okay? So, sa daily time frame, kung baka titignan mo, malaking movement siya. Pero dito sa lower time frame, marami siyang ups and downs. Okay? So ito, nung nag-retrace back or nag-pull back yung displacement na to dito sa area na to, meron siyang swing low, lower high, lower low. Ito na yung tinatawag kanina na lower high, lower low. So ito, swing high. Ito, swing low. Pero ito, hindi niya na-break kasi itong swing high na to. So ang tawag dito is lower high. And then, itong swing low na to, hindi na rin niya na-break. Ito, mas mababa to, di ba? So ito, lower low, lower high, lower low, lower high, and then lower low. So ngayon, sa smart money concepts, nagkaroon dito ng market structure shift. So ibig sabihin, ang pagkakaintindi na natin dito or pagkakaintindi ng mga gumagamit ng supply and demand and smart money concepts, nagkaroon ng pagbabago ng direction. Okay? So na-break niya na tong previous na swing high, itong area na to. So ngayon, nagkaroon ng displacement dito sa area na to. Syempre, di ba, supply and demand, pag tumaas yung demand, hahayaan muna natin bumaba kasi kailangan niya mag-retrace back. Okay? So later on, along the way, di-discuss ko rin yan based sa pagkakaintindi ko kung bakit nga ba kailangan niyang bumalik. Okay? So ito, nagkaroon dito ng swing low. Ito lower high, lower low. Ito lower high, lower low. Nagkaroon ulit ng market structure shift. Ito, so another confirmation na naman yan. Nagkaroon ng swing high, na break niya tong previous na swing high. Na-break niya tong previous na swing high. Nagkaroon ng swing low. Hindi niya na to na-break. Okay, nagkaroon na naman ng panibagong swing high na lahat ng liquidity. Ito guys, nagkaroon ng displacement, di ba? So itong liquidity na to, liquidity na yan, kung saan siya umakyat, na-take out niya tong liquidity. Kasi nga, karamihan ng traders na may iba't ibang diskarte, ito yung ginagamit nila. Ito, katulad nito. Ayan. So, mayroong resistance. Bumabangga-bangga siya dyan. And then dito, nagkaroon din ng resistance. Bumabangga ito. Bumabangga-bangga din siya sa ganyan. So, yung mga pattern trader, actually, di ba doon sa training natin, sa part 2 training series natin ng Forex for Beginners, so itong pattern na to, kapag nakakita sila ng ganitong pattern, alam na nila yung prediction na yung presyo
tataas. Katulad nito, oh. So, mag-aantay sila ng confirmation dito sa area na to, saka sila magbabay. Okay? So, tayo, supply and demand and smart money concepts. So, ito yon, bumaba, umakyat, and then, nagkaroon ng displacement dito sa area na to, and then, kung titingnan mo, kung a-applyan natin yan ng smart money concepts, nung nagkaroon ng displacement dito, nag-iwan siya ng malaking fair value gap dito sa area na yan. Okay? Dito sa 4-hour time frame, at may mga maliliit din ng mga fair value gap dito sa area na to. Ayan. So, nung umakyat siya dyan, bumaba siya dito. Ayan, nagkaroon ng swing low, swing high, low, swing low, lower high, lower low. And then, ito, nagkaroon na naman ng panibagong confirmation. Market structure shift. So, ito yan. Nagkaroon ng swing high, na-break nyo yung previous swing high. So, ito, swing low. And then, ito, nagkaroon naman ng swing high, swing low. Ito, possible na magkaroon siya ng swing high, swing low, at i-take out niya tong equal highs na to na liquidity. Okay? So, ganito yung setup kung paano gamitin yung multi-time frame gamit yung supply and demand at smart money concept. So, sa daily time frame, titignan muna natin yung movement, kung ano yung market momentum bias. So, kailangan kasi natin guys makita or malaman yung momentum. And then, kapag nakita natin, halimbawa, yung momentum is bullish. So, ang iti-take lang natin na trade is yung puro long position. Okay? Pero kung scalper ka, kahit pababayan or pwede lang sabayan yan. Okay? Bumaba man niya o patas, kaya nilang sabayan yan. So, marunong silang tumingin sa mga ganong strategy. So, ako, or yung karamihan na gumagamit ng supply and demand and smart money concepts, tinitignan muna natin dito sa daily time frame, and then bababa na 4 hour. So, doon tayo mag-check ng mga confirmations kung mayroon bang break of structure, change of character, or market structure shift. Actually, nag-halo-halo na yung mga terms na ginagamit ko kasi halos kasi talaga sa smart money concepts and supply and demand, kumbaga pinag-twist ko na siya or pinag-mix. And then, nagkaroon ako ng sarili kong strategy na ako lang nakakaintindi. So, pero halos magkakapareho lang yan. So, ito guys, oh. So, sa smart money concept, nagkaroon dito ng demand. So, bumaba. Okay? And then, dito, nagkaroon ng market structure shift dito sa area na yan. So, pwede natin i-label yan ng break of structure or market structure shift, or kung sabihin man natin chalk, kasi kadalasan ginagamit sa may smart money concepts is change of character. So, double click natin, palakihin natin 24, and then chalk. Ayan, change of character. Ayan, so later on maintindihan mo to kapag palagi ka nang nag-a-analyze ng market. Okay, so ngayon dahil nakita mo na yung mga swing trader guys, actually mas prefer nilang mag-analyze ng market or mag-entry ng trade dito sa mga higher time frame. So minsan nag-execute sila sa hanggang 1 hour time frame. Do sa lower time frame hindi na sila madalas nag-execute. Okay? So dito sila nagtitingin ng market momentum sa daily, sa 4 hour. And then pagdating sa 1 hour, doon sila titingin ng mga magagandang entry confirmation. So pagdating sa 1 hour, syempre hindi rin yan straight line. So katulad nito, medyo maliit lang yan. Ayan o, katulad nito, ito yung nagsimula yung demand. Ayan o, swing high, diretso kayo dito. Swing high, swing low, lower high, lower low, lower high, lower low. And then, nagkaroon ng market structure shift dito. Ayan o, nagkaroon ng change of character. So, magandang indication to as supply and demand trader or SMC na magiging bullish yung market. Okay? So, once na umakyat siya dito, nagkaroon ng displacement, ganyan, tayo mga trader, ang antayin natin dito sa demand zone. Dito tayo mag-entry. So, delete na natin to. Oops. Ayan. So, dito sa area na to, ayan, mayroon fair value gap dyan. Okay, o sabihin natin demand zone, itong area na to. So, bumalik yung presyo, itong displacement, bumalik dito sa demand zone, okay? And then, actually guys, meron maliit dito na demand zone. Itong area na yan, oh. Ito yung pinakababa kasi may fair value gap pa dito sa area na to, eh.
Ayan o, may fair value gap pa dyan, and at the same time, ito yung demand zone. Demand zone guys, sa mga hindi pa naka-attend ng training natin, pwede nyo pong i-check doon sa playlist natin yung Forex for Beginners 2026. So, diniscuss ko doon yung mga strategy na pwede natin gamitin. Okay? Ito yung demand zone, lagay natin, buy POI. Yung POI, ibig sabihin yan is point of interest. So, once na bumaba yung presyo dito ako magti-take ng entry. Pero, syempre, kailangan natin mag-take ng risk. Minsan kasi, or kadalasan yung presyo, pag umakyat dyan, minsan hindi na talaga bumabalik dito sa pinakasagad kung saan siya nagsimula. Okay? So, gagamitan natin ng Fibonacci tool. Ito. So, as supply and demand trader, may ginagamit tayong indicator itong Fibonacci. So, kapag tumaas yung presyo dito sa area na to, so hindi tayo bibili dyan or siset ng entry. So, kumbaga, hayaan natin na bumaba siya dito sa discount zone. Ano yung discount zone? Dito sa Fibonacci, di ba may nakalagay sa gitna na line? So, ito yung tinatawag na equilibrium. Kumbaga, iyan yung pinaka-equal or middle, pinakahati niya. So, lahat ng presyo na nasa taas, ang tawag dito is premium zone. Okay? And then, lahat ng presyo or candlesticks na nakapaloob dito sa baba, ang tawag naman is discount zone. Alright? So, ngayon, actually, nag-take ako ng entry dito. Dito, nag-take ako ng entry kasi meron akong confirmation na nagbigay siya dito ng market structure shift, itong area na to. Ayan no. So kung i-analyze natin, nagkaroon ng movement, swing high, swing low, swing high, swing low, lower high, lower low. So possible na yung price dito sa area na to, umakyat na siya. Or, okay, actually hindi ko nakita kanina na meron pa palang liquidity. Liquidity ito eh. 1, 2, and 3. So, itong tatlong line na to, liquidity to. So, kumbaga, ito yung pinaka-support. And then, itong dalawa, ito yung pinaka-resistance. So, possible na kung i-respect ng market itong area na to, pwede na siyang umakyat ng ganyan. Or, possible na i-take out niya tong liquidity na to at dito siya magkaroon ng panibagong entry confirmation dito sa area na yan. Okay? So, ito kanina hindi ko nakita, pero ganun talaga, kailangan natin mag-take ng risk. And then, malay natin, di ba? I-respect ng market to, and then pumabor yung market sa entry setup natin. So, nag-take ako ng entry dito, okay? If ever man na bumaba yung presyo, nag-take ako ng entry. Actually, guys, yung analyzation natin kanina na to, na nag-take ako ng entry dito sa may USDJPY, nakapost po yan doon sa YouTube channel natin, sa Shorts. So, diniscuss ko doon kung bakit ko tinake yung entry na to. Pero, possible na umakyat na siya dito sa area na to, or possible na bumaba pa siya sa area na, sa demand zone na to bago siya mag-take off. Okay? Kasi sa daily momentum, yung market bias is bullish. So, ako, last December, nag-take ako ng mga entries dito, nasabayan ko siya, itong area na to. And then, nag-take ako ng re-entry dito sa mga area na to. So, dito, nag-take ako ng re-entry kanina. So, tignan natin kung i-respekto ng market or possible siya bumaba dito sa area na to. Alright? So, ito na yung pinaka 1 hour time frame. Ito yung mga kulay green na yan. So, yung blue, yan yung 4 hour time frame. Yung blue na lines. And then, yung daily time frame, yan yung red. Okay? So, lagi nyo titignan yung daily momentum, guys, para at least meron na kayong market bias dun sa higher time frame para pag bumaba kayo sa 4 hour, doon kayo maghahanap ng setup. And then, pagdating sa 1 hour, doon kayo mag-aabang ng entry confirmation. So, kung swing trader ka, it takes days, it takes weeks bago mo makuha yung profit mo or bagong umakyat yung presyo. Katulad na ito, guys, i-hide natin yung candlestick. So, kung mapapansin mo dito sa area na to, kung gagamit tayo ng measuring tool, nung umakyat yung presyo dito, ito sa baba, nakikita nyo to, ito, ayan Friday, December 19. So, December 19, 2025, nagsimula umakyat yung presyo na to. So, kumbaga, hindi niya to na-break itong previous na to na swing high, nag-create na siya ng nag-create na siya ng equal highs na liquidity. So, kung titignan mo, kung swing trader ka, mula dito, December 19, Friday, papunta dito,
ito guys, so babasahin mo, 19 days yung movement. So kung swing trader ka, medyo matagal-tagal. Pero kung scalper ka or intraday trader ka, ako intraday ako, bawat galaw ng candle dito everyday, may makikita kang mga opportunity. Katulad nito. So i-delete ko na to ha, para malinaw. Ayan. So kanina pa ako nag-entry, yung tagal umakyat. Minsan inipan ko yan. Para mag-pump. So ito guys, oh. Ayan oh, nagkaroon ng movement. Pwede ka maglagay dito ng Fibonacci. Ayan. Itong area na to. So imaginein mo lang na itong candlesticks na to, wala pa to. Okay? Imaginein mo na wala pa lang yan. Para clear ito. Imaginein mo na wala pa tong tatlong candlesticks na to. So ngayon, pwede ka maglagay ng label dyan. Itong Fibonacci. Tapos, antayin natin bumaba yung presyo dito sa discount zone. And then, pupunta tayo ng 4-hour time frame. And then, doon tayo mag-aantay ng setup or confirmation. So, katulad nito, ito yung sinasabi ko kanina na ito yung demand zone. So, hindi pa bumaba yung presyo dito. Okay, na most likely, pwede pang balikan to ng USD JPY na market. Kasi, merong liquidity dito guys. So, ayun, liquidity to eh. Okay, pero, possible din na i-respect ng market to at dire-diretso na siya mag-bullish. So, nandito yung entry natin kanina dito sa area na to. Bakit ko tinake yung entry na to? BAL. So, bakit ko tinake yung entry na to? So, nagkaroon ng displacement dito. Nirespect yung mga previous swing low na to. Ito, hindi niya na tinake. Hindi niya na rin to tinake yung liquidity. Ibig sabihin, protected yung area na yan. Okay? Sa 1 hour time frame, habang yung presyo na sa discount zone, ito, ayun no, nagkaroon ng ganitong scenario. Swing low, swing high, swing low, lower high, lower low, and then nagkaroon siya ng swing high, na break niya tong previous na to, and then nagkaroon pa ng another swing high. So dito sa area na to, merong imbalance or fair value gap. So inantay ko siyang bumaba dito sa area kanina, and then saka ako nag-take ng entry. So ito, nag-take ako ng entry. So tignan mo guys, so kung scalper ka, ayan no, nagkaroon ng movement. Kung scalper ka at malaki-laki yung capital mo, konting movement na to, malaki na yung profit mo dyan, pwede ka nang umalis. Okay? So tayo, dahil medyo pinapalaki pa lang natin yung portfolio, so kinokontrol muna natin yung risk management natin. Okay? So ito, kapag ni-respect niya to, possible tonight or bukas, i-take out niya na tong equal highs na liquidity. Okay? So guys, hopefully, meron kayong natutunan kung paano magbasa ng market structure at saka multi-time frame gamit yung supply and demand and smart money concepts. Okay? So kung meron kang questions, pwede po kayo mag-leave ng comment dyan sa comment section, and then subukan natin sagutin kung ano po yung part na hindi nyo naiintindihan. So guys, hopefully marami kayong natutunan dito sa training natin for tonight kung paano nga babasahin yung market structure at paano gamitin yung multi-time frame analysis gamit yung supply and demand at smart money concepts. Kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe at saka mag-like ka na rin. At i-click mo na rin yung notification bell para at least updated ka sa mga upcoming videos natin katulad nito. So hopefully, pumabor sa atin yung market ng USD JPY para syempre meron tayong pang kape-kape. So guys, kita-kits ulit tayo sa next na video. See you!